Imu at Loki nagbakbakan na. Bali lumabas na nga ang spoilers para sa paparating na chapter 1181. At ang title nga daw na itong paparating na chapter God and Devil. So magfo-focus nga daw itong chapter na to sa labang Loki at Imu. Which is ito nga yung huling scene ng last chapter. Ang paghaharap nila Imu at Loki. So ang unang impormasyon nga sa spoilers sinasabing sinubukan daw durugin ni Loki si Imu gamit ang Ragnir niya. Pero mabilis nga lang daw itong nasalag ni Imu gamit ang Omen o nag-create daw ng malaking itim na apoy itong si Imu para pigilan itong Ragnir. Nakita nga natin in last chapter kung paanong sumisentro itong mga atake ni Imu sa Black Flames niya. Ito nga rin yung ginamit niya para pang power up kila Summers at Gillingham. Nakaka-excite ngang malaman kung ano ba talaga itong itim na apoy na to. Paano kayang nakakapag-create neto si Imu? Sana nga i-explain ito sa mga susunod na chapters. Anyway, sa sumunod na impormasyon naman sinasabing nagawa daw mag-increase ng body size netong si Imu. At dahil dito naging kasing laki na daw niya si Loki. Kasabay neto nag-create daw ng isang giant sword itong si Imu na may pangalang Nemesis. Similar nga daw itong espada na to sa mismong espada ni Mihawk na Yoru. Binaon daw ito ni Imu sa dibdib netong si Loki. Kung matatandaan nyo guys during nga rin sa chapter 1138 kung saan inatake rin ni Shamrock itong si Loki, binaon nga rin ni Shamrock itong espada niyang Cerberus sa katawan ni Loki. Meaning itong pinunteriya ni Imu na katawan ni Loki may damage na ito early on. Ibig sabihin paniguradong mapupuruhan si Loki sa atake na to. Sa sumunod na impormasyon naman in-explain nga ni Imu na ang desire daw ng mga tao power. Power na nagli-lead sa corruption. Para nga daw makuha ng madali itong power gumagawa daw ang mga tao ng pacts o kasunduan. At once na magsama-sama daw itong tatlo na to which is yung power, corruption at pacts, dito na daw nag-a-arise ang domination. So ang magandang example nga sa sinabi na to ni Imu syempre yung gobyerno. Marami ditong uhaw sa power at talamak ang corruption. Kaya nga nag-a-arise itong pagro-rule ng mga walang kwentang leader. Anyway, sa sumunod na impormasyon nga sinasabing tumanggi daw si Loki na sumuko kay Imu. At ang reply nga daw dito ni Imu true happiness only comes under domination. So gaya nga kay Luffy kabilang nga rin itong si Loki sa iilang karakter na ayaw mag-rule ng kahit na ano. Nakita naman natin ng makailang beses yung pagtanggi ni Luffy sa domination o pagro-rule ng isang bagay. Gaya na lang ng pagtanggi niya sa pagbuo ng Straw Hat Grand Fleet. Ayaw nga niyang i-rule ang mga ito. Mas gusto nga niyang malaya lang ang lahat at wala silang sinusunod na kahit na sino. Same as Loki. Gusto nga ni Harald na si Loki ang mamuno sa Elbaf o siya ang susunod na magiging hari. Pero ayaw nga ito ni Loki. Ayaw niyang mag-dominate. Meaning nabali nila Luffy at Loki itong statement ni Imu. Hindi lahat ng tao sa mundo power lang ang nais. May mga tao pa ring tuwid mag-isip at prinsipyo sa kung ano ang ginagawa nila. Sa sumunod na impormasyon naman sinasabing sa pag-uusap daw na to nila Loki at Imu bigla raw naalala ni Imu si Joy Boy. Silhouette nga daw yung makikita natin sa chapter. Pero it seems like na magkaibigan daw noon itong dalawa na to. Yes guys, possible na magkaibigan noon itong sila Imu at Joy Boy. So magfi-fit nga dito yung theory natin na posibleng dalawa talaga ang Sun God Nika. Isang mabuti which is nire-represent ni Joy Boy at isang masama na nire-represent naman ni Imu. Ang foreshadowing nga dito itong pagtatalo ng mga giants sa Elbaf. Nagtatalo sila dahil sa may mga naniniwala na masama daw talaga ang Sun God. Pero may ilang giants rin ang naniniwala na mabuti talaga ang Sun God. Meaning parehas tama itong mga giants. May mabuti at may masama talagang Sun God. Ang ebidensya nga rin natin sa pagiging masamang Sun God ni Imu
itong pagdating niya sa Elbaf. Kapansin-pansin nga na may tugtog itong pagtatransform niya into demon. Similar kay Luffy na tumutugtog rin ng Drums of Liberation nung time na nagtransform siya into Gear 5. Ang isa pang ebidensya itong impormasyon sa spoilers na sinasabing napalaki daw ni Imu itong sarili niya to the point na magkasing laki na daw sila ni Loki. At kanino ba natin nakita itong ganitong klase ng abilidad recently lang? Yes, kay Luffy. Kaya ngang palakihin ni Luffy ang sarili niya to the point na mas malaki pa siya kesa kay Kaido. Itong pagkikreate naman ng espada o ng mga bagay-bagay ni Imu kaya nga rin itong gawin ni Luffy. Nakakapag-create nga siya ng goggles at even baseball bat out of nowhere. So possible nga itong dalawang sun god na nag-e-exist. Bali sinasabi nga na nagawa pa daw atakihin ni Loki si Imu. Napadikit pa nga daw niya ito sa Tree of Adam. Pagtapos neto agad daw nag-transform si Loki into dragon. Kung saan umatake pa daw siya ulit ng tinatawag niyang Thorheim. As the word itself, Thor. Meaning related na naman sa kidlat itong atake na to ni Loki. So base nga sa impormasyon na to mapagtatanto natin na talagang pumapalag rin talaga itong si Loki kay Im-sama. Meaning magandang chapter talaga itong masasaksihan natin. Hindi ito one-sided na laban gaya ng inaasahan ng marami. At ang huling impormasyon nga sa spoilers sinasabing sa huling panel daw ng chapter na to makikita nating nakangiti si Imu pagtapos niyang masurvive itong mga atake ni Loki sa kanya. At dito nabanggit na nga daw niya yung sentence na "So you have returned." Malamang sa malamang yung ini-imply dito ni Imu yung Nidhogg. Since ngayon pa nga lang niya ito makikita ng personal. Kung matatandaan nyo sa mga recent chapters inacknowledge na nga rin ni Imu yung presence netong Nidhogg alongside Nika. Meaning may history talaga itong si Imu sa dalawang to. Sa mga magtatanong nga kung nasaan si Luffy malamang na nagre-regain pa rin siya ng lakas niya. I suspect na similar sa nakita natin sa labang Luffy at Doflamingo na nung oras na natalo na ni Doflamingo itong si Trafalgar Law tsaka lang dumating itong si Luffy possible ngang ganito rin yung mangyayari sa labang Loki at Imu. Once na dihado na itong si Loki tsaka lang dadating itong si Luffy. Sa ganitong paraan nga tataas ang respeto ni Loki kay Luffy at syempre additional weight din ito para sa arc na to. Anyway, ayan na nga yung maikling spoiler review natin para sa paparating na chapter 1181. Abangan nyo nga yung full chapter review natin dahil dito nyo mapapanood yung mga bakbaka na nabanggit ko sa spoiler na to. Bali kung natripan nyo naman itong video na to huwag nyo nang kalimutang pindutin yung like button dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. So yun lang, peace!